Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,514 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lahat, no? Lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Ang pag-usapan po natin diyan ay yung kay diyan sa Pasig City, no? Kamakailan lang ay nagkaroon tayo ng programa with regards to that, no? Yung ano natin, yung 9.6 billion pesos na sinasabi natin na hindi naman dapat ito, no? Yung 9.6 billion pesos na ito ay dapat inilalaan na lang sa mga karapat-dapat ng programa ng Pasig City. Ang mayor po dyan ay si Vico Soto. Si Vico Soto po ay dating konsihal ng Pasig at talaga namang naging mayor siya dahil sa power and fame ni Vic Soto at Connie Reyes. No? Pero syempre, ang inaano niyang programa, ang sinusulong niyang programa sa mga Pasigenyo ay ang transparency at good governance. Pero dito, sa 9.6 billion pesos na ito, hindi ko nakikita yung good governance dito, no? Or yung prioritization dito. Dahil pwede namang ilaan, no? Yung ilaan itong pondo na ito, kunwari dyan sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, na talagang ikagaganda ng Pasig City. Yung mga infrastruktura, di ba? Yung mga prevention na kunwari, hindi na kailangan mag-dialysis, maglakad na tayo, etc. Mga green farming, libreng sakay, ganyang bagay. Pero ito, hindi po natin nakikita na karapat-dapat ito para sa mga Pasigenyo, no? Dapat lamang na ayusin lang, no? Kasi ito ipinabayaan nila no? Dahil ito po ay gawa ng mga Eusebio, no? Gawa ito ng mga Eusebio, alam ko building na ito ay may green parang green certificate no? Kahit yung pamantasan ng lungsod ng Pasig kung makikita mo yung mga tanim-tanim diyan sa rooftop, tanim diyan sa gilid, 'di ba? Ibig sabihin ito ay naglalayon na maging green city, no? Ang Pasig City. Pero ngayon, no, sumagot na po ang butihing mayor ng Pasig City na si Vico Soto, no? Talagang sabi niya unfair daw kasi ang nag-publish ng tayo hindi naman tayo kinote, no? Pero anyhow, itong nag-publish ito yung Bravo News, no? So, talagang nag-address siya ng recent reports questioning the proposed 9.6 billion budget for new City Hall complex. Talagang sinulatan na ang isang periodiko, ang Daily Tribune, no? The mayor alleged that this reporter, si ano bang reporter na to, no? Nelly Alcober, no? Yan. Nelly Alcober, no? Talagang in a letter sent to Daily Tribune, the mayor alleged that this reporter, along with Pasig-based online news or website Bravo News, were biased when they quoted an open letter from local contractor dated July 23 questioning the budget for construction of the complex. Alam mo, ito natural naman, no? Yung kunwari mga taga-Pasig, talaga naman rereklamo diyan. Biruin mo naman 9.6 billion pesos at ang ito yung mga mga talagang Pasigenyo, no? Talaga, pero sabi ng mayor ng Pasig City na talagang accepted daw is parang criticize niya yung standard practice ng journalism diyan sa Daily Tribune at diyan sa Bravo News, no? Yung computation of cost per square meter in article are both inaccurate and misleading, no? Ibig sabihin baka mas mataas pa ito, no? Nako, hirap din ng mga ganitong bagay, no? Ayan, talagang nirelay na niya ang reklamo niya at pag-aaralan daw ng isang periodiko. Pero sa atin po, no, hindi po nakukuha ng good mayor natin, no? Bakit po may mga nagrereklamo? Siguro baka minority ang nagrereklamo diyan o di kaya naman. Pero parang no? Wait lang. Usap tayo yan. Baka sabihin nila, no? Tag dito, konti lang nagrereklamo, pero anyhow, may nagrereklamo pa din. Diba? Ito yung mga Facebook messages or posts, diba? Parang gano'n. Pero tingnan natin per se, no? Huwag tayo maging illogical, no? Ang dito, ang tanong, karapat dapat ba na magtayo kahit sabi mo na mayaman ka, diba? Magtatayo ka ng ganyan kalaki, no? Kamahal naman, hindi naman gano'n, no? Sobrang mahal naman.
Ha? Anong gusto natin gawin, 'di ba? O anong problema natin? Okay? Alam mo, ako, totohanan lamang, mas maganda ang Eusebio administration kaysa sa Vico Soto administration. Ayan. Ito ano parang fasad lang, no? Binibigyan ng nako po, yung go bag, kulang-kulang. 'Di ba? Yung yan, pamaskong handog, no? Maganda rin naman per se, nakakagana loob, lahat meron, pero ang problema, mas maganda sana kung bigyan ng oportunidad, 'di ba? Sa edukasyon, sa trabaho, hindi ito putang ina. Sorry napamura tayo. Sorry po May mga diyan, may mga opisyales na parang playing God sila. Mga may bakla diyan na basta may bakla diyan, no? Ay nako, talagang anyhow, pinagtatatanggal yung mga niya, yung mga tapos naman bakla kasi, 'di ba? Matangkad yan na na bakla. Okay? May balita nga tayo. Ay nako, wag na lang tayong pero anyhow, dapat putang naging presidente yan dahil malakas yan sa isang konsehal. Yan. Okay? Yung konsehal na yon, playing favorites. Ito naman, pangatlo siya no? Doon sa listahan ng mga naging listahan ng mga kandidato, pangatlo lang siya, no? Dahil walang credentials no? Walang credentials. Hindi ko alam kung eduk o eduk yan, no? Pero doktor yan ng eduk. Pero yung in terms of experience, wala nga yatang research yan Wala nga Paano niyo malalaman yun? 'Di ba? So, ibig sabihin, palakasan system pa rin. Nasaan ang good governance doon, Mayor? Pinili mo yung pangatlo, hindi mo pinili yung una o pangalawa, 'di ba? Yung may mga credentials, 'di ba? Dahil ikaw ang pipili at ikaw ay binulungan ng isang konsehal. Pero bakla yan, no? Tanda. Para allegedly naman, wala naman tayong ipinapangalanan. Okay? Pero kung naririnig nyo ito, imbestigahan nyo, no? Imbestigahan nyo, no? Baka may diyan, no? Alam nyo na, may nababalitaan tayo na Pero anyhow, yung nakakagalit nga dahil sinasabi nila good governance, transparency, okay lang naman yun, di ba? Pero yung transparency per se, kung kinababagal naman ng proseso. Okay? Punta kayo dyan sa Pasig, no? Dyan sa taas, di ba? Ang gulo-gulo. May mga pa rin. Allegedly, may mga corruption pa rin according to some friends. Kibabagal, di ba? Dati, nagkaka-award ang Pasig. Pasig, no? As a LGU. Pero ngayon, nasa ng may nabasa tayo kanina, Vico Soto, pinarangalan ng Biden administration. Pero, ano ba yun? Diba? Yun ba ang nag-aano natin? Mas maganda, magkaroon ng award, hindi yung mayor, kundi yung LGU. Pangalawa lang sana yung parang yan MVP ka ng MVP, no? Every year. Pero hindi mo na pagkakampiyon yung yung team mo, wala din yon. Parang ganun po yun, ha? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.